Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, pananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz ganap for today. Ayon po sa aking nabisto sa Instagram ni Kim Chu ay nag-live po siya at siya po ay kumakain at nakrap po kasi yung mukha ni Paolo Avellino dun, kaya po hindi po natin nakikita or makikita dahil nga po yung pinost lang po ni Kim Chu ay siya lang po, dahil siya lang po yung nag-live at nakakonect po dun si Paolo Avellino. Kaya nga po yung mga netizen dyan, yung mga Kim Pao dyan, Kim Pao fans ay sobrang kilig dahil dinagsa ng mga fans ang kanyang live. Alam naman po natin na sa ngayong jenerasyon ay paborito po nila ang Kim Pao Tambalan at pati rin po ako, sobrang paborito ko po. Tingnan mo, yung nag-live si Kim Chu sa kanyang Instagram at nakakonect si Paolo. Ako ay napakilig at dahil alam kong hindi lang naman ako yung napakilig ba. Maraming taong napakilig sa kanilang dalawa, lalong-lalo na yung mga Kim Pao fans. Dahil alam nila kung masaya ang Kim Chu at masaya din ang Paolo. Kaya po, kung masaya ang Kim Pao, masaya tayong lahat. Yan po yung inaasahan ng mga Kim Pao fans na dapat palaging masaya at dapat palaging positive at lahat po tayo ay masaya at good vibes po. Ayon po sa aking legit na source po, kaya pala nag-live si Kim Chu dahil po medyo wala si Paolo Avellino sa kanyang tabi. Kumbaga nasa bahay po siya. Si Kim Chu ay nasa bahay niya at saka si Paolo naman po ay nasa bahay din po niya. Kumbaga ay may connection pa rin sila sa pamamagitan po ng live. Ayon po sa aking legit na source po ay medyo may sakit ata si Paolo Avellino sa ngayon na may kahika ata po siya. Yun po yung nasabi at saka dahil nga po nag-alala si Kim Chu sa kalagayan ng kanyang partner ay yun po nag-live po si Kim Chu para makita niya po si Paolo Avellino. Sa kabila po ng sakit ni Paolo Avellino ay alam naman natin na yun po yung the way ni Kim Chu na para kumustahin po si Paolo Avellino. Sobrang sweet po ang Kim Pao sa ngayon dahil alam po naman natin na sa mga mata ng publiko ay walang bashers po sa kanila. Yan po yung nagustuhan ko sa Kim Pao dahil nga po alam din nila kung paano rumespeto sa kanilang fans at kung may mga hinihiling po ng mga fans sa kanila ay binibigay naman po nila yun at yun po ay mga ayuda nila sa kanilang mga proyekto. Si Paolo Avellino din po ay namigay din ng mga sombrero at saka mga damit sa kanyang mga charity kung saan po ay kasagsagan ng do you remember that was a pandemic before na yung kasagsagan ng mga virus na ganyan. Si Paolo Avellino po ay nagbigay ng ayuda sa mga tao kung saan po ay may charity siya. Yun po yung nagustuhan ko sa dalawang ito dahil nga po matulungin sila
at saka hindi rin po sila madamot. Isipin mo yun, sa dami po ng kanilang blessing ay nagawa pa po nilang namigay dahil sa dami din ng mga blessing at saka yung time pa na pandemic. Imagine mo to, pandemic tapos namigay sila. Yan yung tinatawag na ay instrumento ng Panginoon para makatulong sa kapwa nilang tao po. Maraming netizen po ang umahanga sa Kim Pao dahil nga po marunong silang tumulong, at hindi lamang po marunong tumulong, marunong din po silang makibagay sa kanilang mga fans. Ayon po sa nanay ni Kim Chiu ay wag na lang po natin magitin ay botong-boto po siya kay Paolo Avellino dahil napakasimple ni Paolo Avellino at may dating po siya. Kumbaga po is talagang inadmit po nila at tinanggap po si Paolo Avellino na bilang tandem po ni Kim Chiu sa kanyang pelikula or sa kanilang pelikula. Yan po yung na-appreciate din ni Paolo Avellino dahil nga po kahit kabago-bago pa lang po na tandem niya si Kim Chiu ay makikitaan niya o nararamdaman niya po na botong-boto na ang nanay ni Kim Chiu sa kanya. Sa mga ibang showbiz update po patungkol sa mga parents ng mga kanilang katambal ay bihira lang po yung nagsasabi na boto sila at gusto nila yung kanyang katambal. Kaya nga po ang iisipin ng mga madlang people or mga netizen na masyadong namimili yung nanay ni Kim Chiu. Hindi po, correction lang po baka naman po magagalit po kayo sabihin ko lang po to. Ayan po sa aking legit na source, hindi po namimili ang pamilya ni Kim Chiu dahil nga po alam nila sa showbiz po ay talagang be open-minded. At hindi lamang po be open-minded, be responsible and respect din po kung ano din po yung katandem na binibigay ng mga management para kay Kim Chiu. Ganon din po yung pamilya ni Paolo Avellino ay hinahangaan din po si Kim Chiu dahil nga po super protective po siya at maalaga kay Paolo Avellino. Hindi lamang po maalaga kundi nakikitaan din ng mga pamilya ni Avellino si Kim Chiu na talagang sobrang bait niya kay Aki. Yung ina-appreciate talaga ng mga lahat ng mga fans ng mga to ay yung moment nila na kung saan po ay nagdaragsa yung mga tao dahil gusto po nila mayroong unity ang Kim Pao. Ayan po sa aking legit na source po ay habang pala nandun sila sa Amerika, may pasekreto pala silang moment na kung saan po ay umiwas pala po sila sa kanilang kasama sa staff dahil nga po sa dami ng parang yung tanong din ng mga netizen sa Kim Pao ayun din po yung tanong na makasama nila na staff sa California. At ayun po sa aking legit na source po ay pinagsabihan pala sila ng management na kahit pala anong sabihin ng mga kagaya nilang showbiz or kahit anong tanungin sa kanila ay mas better na lang daw po na mag-keep silent na lang sila. Dahil nga po, dati naman po silang may mga katambal before na kung saan po ay nagkaroon ng mga konting issue at yun po yung iniiwasan ng management sa ngayon dahil pinoprotektahan po nila ang pangalan nila Kim Chiu at Paolo Avellino. Hayaan niya, sabi pa nga po daw ng management, hayaan nyo na lang na ibabash kayo. Basta importante, alam nyo sa sarili ninyo na hindi naman kayo ganun sa pagkakala nila. Yan daw yung advice ng management sa Kim Pao sa ngayon. Dadako na naman po tayo sa isang usapin na kung saan po ay bumelta pala si Iris Lee kay Kim Chiu. Ito pala yung welta ni Iris Lee kay Kim Chiu na kung saan po ay bakit daw dinadawit pa ni Kim Chiu ang pangalan ni Sian Lim sa career niya kumbaga tapos na daw na sila. Yan daw yung welta ni Iris Lee kay Kim Chiu. Pero ang sabi naman ng mga netizen, hayaan nyo na lang mga yan kasi that is sa kanila na lang po yan.
At ang sabi naman ni Kim Chu ay hindi ko naman ina-upgrade yung sarili ko, sabi daw niya. At saka si Sian Lim lang naman yung naninira sa akin. Dahil nga po sa isang showbiz ay may mga paninira din talaga. Hindi naman natin maiwasan yan. Kasi nga po walang butas or walang usok or walang apoy na hindi nabubuga. Walang amoy na hindi naaamoy, ganon. Walang baho na hindi naaamoy. Kumbaga lang po, nagsabi lang si Iris Lee ng gano'n para protektahan din po ang kanyang boyfriend. Which is, kung proprotektahan po niya ang kanyang boyfriend, see to it first naman kung tama naman yung sinasabi niya. Hindi naman natin kailangan na iba si Iris Lee ba? Dahil normal lang yan at nasa showbiz po sila. Kahit naman po ikaw kung sakaling boyfriend mo yung tinitira, siyempre titirahin mo din bilang isang girlfriend as sign of respect, diba? Pero kadalasan kasi, siyempre kahit naman siguro si Sian Lim, kung gano'n naman kasi yung pinagsasabi ni Sian Lim, kung baliktarin natin yung position, kung sa Iris Lee yung dating girlfriend ni Sian Lim, di ba magre-react din ng kagaya din kay Kim Chu? Pero in fairness, I love Kim Chu kasi nga po kahit wala na sila ni Sian Lim, hindi niya po magawang ikwento sa publiko kung ano talaga ang dahilan ng kanilang hiwalayan at kung bakit hanggang ngayon hindi niya sinisiraan si Sian Lim. Not like Sian Lim na sinisiraan niya si Kim Chu. Halos lahat panira about kay Kim Chu yung ginagawa ni Sian Lim Kaya nagtataka nga po yung mga publiko dahil nga po matagal nang nananahimik si Kim Chu. Samantala po si Sian Lim ang ingay-ingay niya. Ito naman si Gerald Anderson. Bihira lang nag-ingay si Gerald Anderson pero may pasaring din kay Kim Chu at Paolo Avellino. Ang sabi niya daw, boto ako kay Paolo Avellino pero sana naman mag-oo siya sa aming project. Kasi malaki kasi ito at saka malaki ang kita. Isipin mo to yung kita lang or pera lang ang iniisip ni Gerald Anderson. Hindi din niya iniisip kung ano din yung magiging impact o resulta ng kanyang sinasabi sa publiko. Kung talagang pera lang pinag-uusapan, di gawa siya ng isang project na kung saan po ay hindi na si Kim Chu ang kanyang katandem, kundi ibang tao na. Hayaan mo na si Kim Chu dahil si Kim Chu po ay napakabait na tao at si Kim Chu ay para lamang kay Paolo Avellino po. Hindi na po yan para sa'yo. Dahil nga po si Paolo Avellino ay may mga karir silang dalawa at wag mo naman po sana silang siraan dahil bago-bago pa lang mga to. Regardless po sa issue ng Gerald na yan, ay marami na pong netizen ang galit na galit sa kanya. Halos binarabara na yan sa mga comment section at halos di ko alam kung pinahiya pa ata. Pero dahil nga po sa isang pelikula or isang gusto nilang maging mabuo pa rin ang Kim Herald at pinipilit na itatandem si Gerald kay Kim Chu, ay yan po yung malaking problema dahil nga po sa kabila ng lahat at hindi na pumayag si Kim Chu sa kagustuhan ni Gerald Anderson na makatandem ulit siya. Yung mga netizen po, approve po ako sa mga sinasabi ninyo, sa mga comment ninyo dahil nga po alam ko po na very solid Kim Pao kayo at alam ko din po na kayo po ay nagbibigay kay Kim Chu ng isang opinion na kung saan po ay naliliwanagan or naklikliran si Kim Chu sa kanyang decision. Kaya nga po, saludo ako at sa mga lahat po ng mga commenters na nag-think positive at hindi po nang babas, maraming salamat po dahil kayo po ang #1 fans ko po sa aking mga content na to. Salamat din po sa mga comment nyo na puro positive dahil pagpatuloy po tayong puro positibo, ay lahat po tayo maging blessed. Everyday po sa atin, maging blessed po tayo at suportahan po natin ng Kim Pao sa bawat galaw po nila.
stick po tayo sa Instagram ni Paolo Avellino na kung saan po ay pinicturan niya po yung kanila ni Kim Chiu at yun po ay talagang kuhang-kuha na naman ng mga netizen. Tuwing may mga post ang Kim Pao sa kanilang sariling Instagram, ay talagang kinikilig ang mga netizen at tuwang-tuwa sila. Ayon po sa aking legit na source po ay si Paolo Avellino gusto daw niyang i-upload yung kanyang tinake na video ni Kim Chiu nung nasa likod pa sila ng stage ng Showtime. Kaso nga lang daw, sabi daw ni Kim Chiu, baka may mga negative meaning na naman yan. Kasi nga po, pinipilit nila ako na itatandem kay Gerald at saka si Sian. Dahil pag ang bagong breakup po kayo ay talagang pag magkaroon kayo ng pelikula ay talagang yan, malaking kita po yan. Yan po yung sinasabi ng mga management kay Kim Chiu at sa kanya mga ibang kasama. Isipin mo to yung talagang hinahabol talaga ng mga management ay yung pera talaga. Dahil nga po, kitang-kita mo naman na kahit gaano kahirap na, pinipilit pa rin pinag-ipapa-pair sa kanila yung dalawang ito na kung saan po pati na si Kim Chiu ay binabash na dahil bumabalik na po yung mga dating Kim Herald fans at saka Kim C fans. Ganun po yung bumabalik sa ngayon At saka binabas na po nila yung Kim Pao sa ngayon. Pero masakit yun para sa akin bilang fans ng Kim Pao. Napakasakit isipin na ibabas nila yung iyong idolo sa buhay na kung saan po ay sila po yung nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan sa atin. Alam mo, sa totoo lang, okay lang naman mang bash, pero wag naman masyado. Sipin na lang po natin ay suportahan na lang po natin sila dahil nga po, parehas lang din po natin silang tao at parehas lang din po natin silang gustong kumita at magkaroon po ng income. Kaya ang pag-uusap ko po sa inyo, sa mga nakikinig po sa akin, sana naman po mag-think positive na lang tayo. Huwag tayong mangbabas dahil nga po mahirap yan. Pag nangbas ka kasi sa kapwa mo ay talaga yan. Lahat ng mga tao dyan or sa SOCMED ay nababasa at napapanood po yan. Kaya nga po sa aking update na to ay gusto ko lamang pong pasalamatan ang lahat-lahat ng mga netizen, sa mga tao po dyan na sumusubaybay din po sa aking content po. Ayon po sa commentors na to ay basahin ko lang po ang kanyang comment. Every day is a blessing. Every day is Kim Pao and more blessing to Kim Pao. Sana po everyday po kayo magbigay sa amin ng saya dahil po kami po ay suportado sa inyong mga kawain. Everyday po kami sumusuporta at yan po ay nakikita namin ang lahat ng galaw nyo ay napapasaya nyo po kami. Wow, wow, wow. Ang sarap sa pakiramdam na sabihan ka ng isang fans mo na everyday is a blessing. Everyday is a happy smile. Wow. Napaka-bless po ng Kim Pao dahil maraming sumusuporta sa kanila. At isa na po ako dun na sumusuporta sa bawat galaw po nila. Ako din yung number 1 fans ng Kim Pao at maraming salamat sa mga comment mo, madam, sa magandang comment na binigay mo sa ngayon. I-comment nyo lang po kung anong klaseng content yung gagawin natin bukas para po mabigyan ko po kayo ng full content sa kaganapan ng Kim Pao. Dahil nga po alam naman natin na sobrang busy ang Kim Pao sa ngayon. At tayo rin po ay gusto natin makuha ang kanilang mga update at yun po ang ating gagawin. Kaya nga po sa aking lagay po ay gusto ko na po magpaalam dahil lahat po tayo ay pagod din at mag-update po ako mamaya din po ulit sa inyo. Maraming salamat po sa lahat sa atin at ang dalangin ko po sa atin ay dapat mabigyan po tayo ng mga healthy body at saka maraming pagkain po. Sana po ay lahat po tayong manalangin sa iyong gabi at magbayan po tayo ng ating mahal sa Panginoon at salamat at maraming salamat at God bless po.